Isang nakakabahala na balita ang kumakalat ngayon, naispatan nga ba si Pangulong Marcos Jr. sa isang ospital? Habang wala pang opisyal na pahayag ang Malacanang, lalong nagpaalab sa sitwasyon ang mga revelasyon ni Kong Isidro Angab. May mga pahiwatig si Angab na dapat nang maghanda si VP Sara sa anumang posibleng pagbabago sa liderato ng bansa. Ano nga ba ang totoong lagay ng kalusugan ng Pangulo? At ano ang kinalaman nito sa babala ni Angab? At dahil dyan, ang tanong ho natin dito punta na ho tayo dito kay Atty. Levy Baligo. Dito na ho ba ang pambayad sa mga congressman dito sa impeachment na to? Panuurin ho natin to. Naku, ito, grabe naman yan. Mabigat. Ano ba laman yan? 50 million. Pera. Press mo lang yung ano. Ang bigat ng maleta. Tag-2 tao. So, hindi damit ang laman yan. Kasi kung damit laman yan, puno yan. Siguro ano lang yan, 25 to 30 kilos yung ganyang kalaking maleta. Pagka 15 kilos nga lang yan puno yan Diba? Malamang sa mga 30 kilos sa ganyan at kayang buhatin yan ng isang tao. Pero kung 2 tao nagbubuhat, diba magtanong-tanong na ho tayo mga kababayan, baka hindi damit ang laman yan. At galing pa sa helicopter ni Zaldico. Pagka galing sa helicopter ni Zaldico, malamang sa malamang, ano yan, tawag dito, basura yan. Pabira, Mga siraulo to mga to. Ang pera na sambayan ng Pilipino, tinawag nilang basura. Binasura ho nila Ang pera na sambayan ng Pilipino, tinawag nilang basura. Ganun ho kawalang hiya itong administrasyon na to. Rekta ho tayo dito kay Congressman Isidro Ungab. Gang! Walang tayo nag-Easter. Opo. Kung nandun ba kayo sa Korte Suprema, kabilang ba kayo sa naimbitahan doon? Yes, I was there. I was invited. Naghihintay din ako na tawagin ako. Although sa naririnig natin kanina, maganda na yung takbo Sabi ko, okay na to. Kahit hindi na ako tawagin, happy na ako. At nakikita natin yung direksyon sa mga pagtatanong at sa mga presentation ng mga Friends of Court. Nakikita natin na parang sang-ayon sila sa ating mga views and opinions noong araw. So I was there to help one group of petitioners. So happy ako na yung tinake up kanina, yung unprogrammed possibility of declaring unconstitutional the unprogrammed appropriations as a possibility of declaring unconstitutional yung automatic appropriations, particularly yung special accounts in the general funds at use of income in the general fund kung saan kanilang pinag-i-increase yung mga dapat ay automatic appropriations na hindi yun dapat gagalawin na. Ginalaw pa rin ng Bicameral Conference Committee, nag-increase sila. So ang ibig sabihin nun, naglampas sila sa proposed National Expenditure Program which is under the Constitution, dapat hanggang doon ka lang sa level na i-submitar ng Presidente. Opo. Kumbaga, doon po sa, kasi ang binigyan pa ng, ang mga maraming nagsalita doon ay yung mga abogado ng petitioner, tapos yung mga bisita po, no? Hindi lang po kayo na natawag, meron po yung dating budget secretary, 2 dating budget secretary, di po ba? Tapos isang ekonomista. Ano yung nakikita nyo pong commonality doon sa kanilang pag-question dito po sa mga national budget po natin? Yung very common, yung una-una, si former NEDA Secretary Solita Munsod, former DBM Secretary Ben Diokno, as well as former Secretary Abad, at saka former Senator Frank Drilon. Yung pinakauna na gina-point nila is the budget is really based on the Philippine Development Plan. Yung lahat na sinusulat doon sa budget, yun yung nakasaad sa plano. So yung ginagawa ng Kongreso na binabago yung budget, ang pinaka-gist doon, halos pare-pareho sila ng komentaryo, yung nilipat yung program appropriations o priority appropriation. Ang ibig sabihin nun, yung priority appropriations o program appropriations, yun yung pumasa na sa NEDA, pumasa na sa RDC,
pumasa na sa DBCC, Development Budget Coordinating Committee, kaya siya nasama sa National Expenditure Program. Inilipat nung Congress, particularly sa BICAM, kasi hindi naman ginalaw sa House, hindi ginalaw sa Senate, doon na ginalaw nila sa Bicameral Conference. Yung sa Bicameral Conference Committee, yung na-mention mo kanina, ang laki-laki ng mga unprogrammed funds, no? Including the increases. So malaki yung increases, nilipat yung program appropriations doon sa unprogrammed. Yung naiwan na fiscal space, ang ibig sabihin yung na-vacuum o na-bakante na amount dahil nilipat nila yung program sa unprogram, ginawa nilang pinasok yung mga priority pet projects. Yun yung ibig sabihin ni former NEDA Secretary Solita Munsod. At saka I'm not sure kung si Sec Butchaban ba yun o si Sec Jokto na nagsabi na ang ginawa, this is the new form of pork barrel kasi pinalitan nila yung program appropriation ng mga pet projects nila na kagustuhan ng mga senador at congressman na wala naman doon siya sa Philippine Development Plan. Wala na sa plano. Hindi na dumaan sa NEDA. Hindi na ito dumaan sa Development Budget or Budget Coordinating Committee. Sinisingit lang at saka napansin doon ang pinakamalaking singit sa program yung 2024 saka yung 2025 at saka na-mention mo kanina lumaki yung budget ng DPWH. Actually, hindi ko pa nasabi ito but if I will be given a chance to talk, hindi lang sa DPWH yung lumaki. Meron din silang singit doon sa DSWD, yung mga ayuda, AX, TUPAD. Meron din silang singit doon sa DOH, yung sa Department of Health, yung MAIT, yung Medical Assistance for Indigents. Yun yung mga malaking insertions na lumalabas na parang pork barrel. So, ang personal opinion ko kung meron mga insertions, dapat ngayon na dilabas kasi panahon ng krisis. Huwag naman doon sa panahon ng eleksyon, yung 2025, bumabaha yung ayuda at saka AX, yung tupad for election purpose. Tapos ngayon, dapat kailangan dahil krisis. Ngayon, dapat mag-release ng maraming amount. Opo. Naging malinaw po ba, Congressman, kung saan pumasok itong mga insertions, yung mga nasa unprogrammed na side, doon pa ba sa paghimay ng ehekutibo o dito na sa panig po ng legislative, lalo na sa BICAM? Kanina, lumalabas na sa BICAM talaga. Sa Bicameral Conference Committee, doon ginalaw yung program appropriations na inilipat sa unprogrammed. At saka na-mention nga nung mga amigos kanina na yung pinaka-importante dapat, yung pinaka-senior in terms of budgeting, yung pinaka-importante is the foreign assisted projects. Kasi yung foreign assisted projects, meron yung master plan, katakot-takot na evaluation yon. Meron pang evaluation din yung mga foreign lending agencies na dapat yun ang pinaka-priority. Saka yun yung tinatawag na big ticket projects. Yun yung mga malalaking proyekto kung saan makakatulong talaga sa ating ekonomiya. Yun yung mga nilipat nila doon. 2023, 24, 25. Doon nilipat nila yung mga foreign assisted projects sa unprogrammed. Yun yung pinalitan nila ng chap-chap na projects, maliliit na proyekto para sa kanilang I would say pet project or pork barrel. At the same time, yung pinakamarami doon na medyo iskandalos yung flood control projects. Yun yung maraming pumasok doon na replacement na ginawa nila sa program appropriations. Nabanggit mo yung mga key projects na yan, yung mga malalaking mga proyekto na karamihan din ay mga foreign assisted. Yun ang dumaan sa sinasabi nyo pong katakot-takot na proseso bago ito siya naaprubahan at dapat na maituloy. Kung ikukumpara natin doon sa ipinalit po na nabanggit nyo po na karamihan ay mga flood control, dumaan din ba sila sa katakot-takot na proseso? Yun ang problema kasi yung mga pinalit nila hindi dumaan sa proseso. As compared doon sa foreign assisted projects, yun yung malalaking projects, example, yung Pasig Marikina River Channel, yung
Metro Manila Flood Control Project. Malalaki yun eh. Billion-billion yun. 11 billion, 17 billion. Malaki yung project. Pinalitan nila ng maliliit na chop-chop. So, in layman's term, tinanggal yung superhighway, yung pinalit yung maliliit na kalsada. Superhighway para sa flood control. So, saan dadalo yung maliliit mo na proyekto? Dapat yung maliliit mo pupunta sa isang main channel ng main flood control para yung tubig mo lalabas. So, kahit tanong ko ngayon sa dilapitan ko noon, si former Secretary Bunuan, sabi ko, hindi kaya ito ang dahilan sa pagbaha sa Metro Manila. Sabi, it attributed to the flooding in Metro Manila dahil nga gichap-chap yung malalaking project, pinalitan ng maliliit. Ang tanong, kung nasa plano ba yun? Kung nasa plano ba yung mga pinalit nila? So, any alteration or any amendment na ginawa ng Kongreso, particularly sa BICAM, na nawala sa plano, nawala sa Philippine Development Plan, is a major deviation sa Philippine Development Plan. Kasi yung ating budget dapat, ang target noon, sundin yung Philippine Development Plan para ma-meet natin yung GDP growth, ma-meet natin yung poverty rates reduction, ma-meet natin yung inflation rate na makontrol. Madami tayong tinatawag na macroeconomic plans, macroeconomic assumptions, objectives, na alam natin hindi na-meet dahil hindi sinunod sa loob ng 3 taon yung project. So, Opo. if you will ask me, meron ba tayong malalaking projects in the past 2 years? Wala. Because gichap-chap lahat yung malalaking projects. Walang ipagyayabang yung gobyerno na flagship or big ticket projects dahil ito ay nilipat sa program at gichap-chap pinalatan ng mga program projects na let's say pet projects ng mga kongresista at senador. Opo. Ito po ba ay kabilang doon sa nakikitang paglabag na dapat kung ano po yung inendorso na proyekto or programa o budget o mga plano ng executive, doon kayo mag-stick. Hindi pwede kayong gumawa ng sarili ninyong project at hindi rin pwedeng taasan yung budget na hinihiling ng executive o hiwalay pa ito po na nakikita nyo pong paglabag po, Congressman. Yung pagtaas tapos yung pagpapalit ng hindi naman ito nabanggit sa executive. Bakit nyo pinalitan? Tapos meron pang issue na mas mataas pa yung budget na hinihingi kumpara doon sa hiniling ng executive. Yes, basically dalawa yung puntos mo na yes, na-take up din yun doon. Yung pagpalit ng mga proyekto at saka second, yung paglumampas ka sa budget ceiling na disubmit ng executive department. So yung unang tanong, kung magpapalit ka ng proyekto, actually, legally, constitutionally, yes, pwede yun kasi nasa power of the purse yun. However, pag ang pinalit po ng mga proyekto ay wala sa Philippine Development Plan, wala sa medium-term financial framework, medium-term plan, financial plan, ibig sabihin nun, you will be debating, lalayo ka sa plano. So, during my time noon, nung akong chairman ng appropriations, pumapayag ako noon, kinukonvinsi ko yung committee ko, pwede kayong magpalit provided nasa plano. Nasa plano yon ng Philippine Development Plan. Ang ibig sabihin, bumalik ka sa district engineer mo, bumalik ka sa regional director mo, bumalik ka sa NEDA or sa RDC. Kasi yung Regional Development Council, yun yung nagpa-finalize ng plano doon sa region, sa distrito. So kung wala sa plano, huwag mong ilagay kasi kung wala sa master plan, baka makabara lang yun sa yung flood control plan. Kung wala sa plano, baka yung kalsada mo, baka traffic lang. So dapat dadaan sa city planning or provincial planning yung kalsada na i-insert mo, na ilagay mo. So technically, yes, pwede kang magpalit, pero dapat kasama sa plano. Pero kung ang ipalit doon na proyekto, wala sa plano, ay that is a major deviation. Lalayo ka at most likely ang effect doon,
hindi mo tatamaan yung targets mo, growth rate, at saka lalaki ng lalaki yung budget deficit. Yung second issue, kung ang mga pinalit na proyekto is lalampas doon sa original proposal or original ceiling, bawal yun. Nasa Philippine Constitution yun, that the Congress cannot increase. Ang word on is may not increase. Congress may not increase the proposal of the President or the Executive Department. So, yun yung ibig sabihin doon, yung computation sa unprogrammed fund, yun yung pinagdidibetehan kanina. Kasi the Soldian is claiming na hindi kasama sa computation yung automatic appropriations at saka yung unprogrammed funds. Ang contention naman ng mga petitioners kasama sa computation. The late Ed Seligman is saying that, which I personally agree, the Constitution did not distinguish between program or unprogrammed funds. Ang sinabi lang, total funds, hindi ka dapat lalampas. So, I hope that the Supreme Court will rule in favor of the petitioners na yung pag-increase mo ng unprogrammed funds, dapat counted yun and it should be included as an increase or I would say exceeding, no? Naglampas na yung approved budget na ginawa ng Kongreso dahil doon sa increase ng dahil sa inakyat nila yung budget more than what was proposed. Opo. Kung halimbawa may isa pong budget na naaprubahan na, no? So obligado ba si gobyerno na maglabas ng pondo, unahin yung mga proyektong nakaprograma, yung mga tinatawag na program funds? At kailan naman po mapopondohan yung mga nasa kategorya po ng unprogram funds? Lagi naman po tayong deficit. Mas malaki po yung ating gastos kumpara doon sa nakokolekta o kinikita ng gobyerno. Ang standard po ba niyan? Unahin muna natin itong nakaprograma kasi ito yung talagang dumaan sa mga pagsusuri, naaprubahan, ni-request bago yung unprogram. Ano po ba yung tamang patakaran po dyan? Technically, dapat mauna talaga yung program funds, no? Kasi budget as release document na nga. Kaya lang, nung pinalitan nila ng mga panibagong mga proyekto, so I think meron yung mga conditions bago ma-release. Second, yung totoo, yung sabi mo na ever since, budget deficit naman talaga tayo. It was only during the time of the late President Fidel Ramos na nakamit tayo ng targets at naglampas ng kunti. And 1 or year or 2 years na yun. Almost all through the years, budget deficit ang Pilipinas. So supposedly, ma-release lang yung unprogrammed funds pag meron kang new sources of fund or nag-exceed yung budget mo or sa foreign assisted projects, meron kang foreign loans. So, yun yung isa sa mga questions kanina that I hope the Supreme Court will also rule na dapat yung unahin pag-release yung program funds. Pero dapat nakafollow ka talaga doon kung ano yung budget proposal in accordance with the Philippine Development Plan. Opo. At saka yung pag-release sa program funds, I think kasama yun sa hinihingi ng mga petitioners na maklaro din yung policy doon ng Supreme Court. Opo. Dito po sa mga napag-uusapan natin ng mga malalaking proyekto, mga big ticket projects, sapat na po ba ang sinasabi ng konstitusyon? Sapat na po ba yung mga available na mga batas, kung meron man, na dapat unahin mo talaga yun, gawin mong priority talaga yun. Kasi lagi natin pong naririnig yan, huwag kayong mag-alala itong proyekto na ito, kahit mag-iba man ang administrasyon, mapupondohan at mapupondohan pa rin ito, magpapatuloy pa rin ito, wala silang magagawa kundi pondohan ito. Kong? Well, I think yung priority flagship priority program projects, klaro yun sa konstitusyon na yun yung unahin. In fact,
meron na rin tayong mga batas na nagsasabi, unahin din pagbayad yung mga loans natin. So, kasi yung mga malalaking loans, yun yung mga big ticket projects, yun yung may economic impact talaga kasi pinag-aralan talaga yan. Nasa development plan yan. So, dapat yun talaga ang unahin. At sana marule yun na mali yung ginawa ng Kongreso na inilipat yung mga big ticket projects, especially yung mga foreign assisted projects, nilipat doon sa unprogrammed appropriations. At saka yung pinakamali doon, yung pinalitan nila ng mga panibagong projects na wala sa plano. Yun yung sinasabi ni former Secretary Neda Solita Monson, there is a new form of pork barrel, which yung sinasabi niya na pinapalit doon sa program appropriations na in-export nila o nilipat doon sa program. Opo. Bago lang si partner ko rito, si Almar, no? Kanina, meron pong hiniling si Senior Associate Justice Leonen na mag-submit, no, for the next na oral argument. Ang parang next week ata hinihiling, basta sinabi ni Senior Associate Justice Leonen na isubmit ninyo lahat ang SARO, hindi lang yung community, lahat talaga ng mga para sa mga pag-release ng budget. Gaano po kahalaga ito, sir, at makakatulong po ba ito na malaman talaga na kung ano man ang maaring mga paglabag na nagawa po, Congressman? Agree ako doon na ginawa ng Supreme Court na pinasubmit sa kanila yung individual releases, yung individual SARO. Unang-una, kung na-meet ba yung trigger, ang ibig sabihin, kung na-meet ba yung pag-release ng unprogrammed appropriation, kung ma-release lang siya, kung number one, kung merong excess funds, number two, kung may new sources of funds, kung number three, kung merong new foreign loans to cover the releases, no? So, yun. Pangalawa, malalaman natin kung saan distrito o saang probinsya o saang region pumunta yung na-release na pondo. So, malalaman din doon kung sinong nag-request ng SARO. Kasi meron yung request ng department. So, it can reveal a lot of things. And I hope sa paglabas na yan, may pakita na yung detalye. Yun yung mga hinahanap namin noon pa na hindi pa nabigay sa amin doon sa mga request namin noon during budget hearings. Ito pala yung maganda noon pa na ipasubina pala, Congressman, kaysa doon sa mga pinasusubina pala ngayon. Pero ang ano ko po is, meron po ba sa batas na dapat maging available ito kahit sino man? Itong mga SARO na ito? Kasi di po ba ito may tuturing na public documents? Dapat hindi pahirapan yung pag-access nito para bilang parte po ng transparency? Well, in a democracy, dapat transparent and accountable lahat, no? Ang tatadaka ako kung bakit pahirapan yung itong 2026 budget, humihingi ako yung hiningi ko, yung amount of releases ng unprogrammed funds. Ang tagal bago dumating, natapos na lang yung budget hearing bago pa lumabas. Saka yung nabigay sa akin, yung mga summary lang. Wala akong nakuhang detalye na katulad ng hinihingi ngayon ng Supreme Court. And I think they are obliged to provide that to the Supreme Court kasi makukontempt sila pag hindi nila ibigay yun sa Supreme Court. Yes, Kong, magandang gabi. Si Almar po ito. Nabanggit niyo po kanina na kayo po ay happy sa naging takbo ng oral arguments dito nga po sa unprogrammed funds. Sa tingin po niyo, Kong, matatanggalan ng maskara na ngayon yung mga tunay na mastermind sa nangyayaring korupsyon ngayon dito sa ating bansa, Kong? Well, I cannot yet say na direksyon na yan. No? Yung importante lang muna, yung ma-declare yan na unconstitutional. Then yun yung second step. Pag ma-declare na yan na unconstitutional, the next step will be to study now the possible malversation, graft and corruption charges to those who perpetrated that, no? Kung sinong gumawa ng mga yan. So yung importante, yung first step muna, ito, ma-declare na unconstitutional yung ginawa doon sa budget.
Mm. Kung yung mga pondo na nilipat para sa mga sinasabing malalaking proyekto umano, tumutugma ba po ba yung amount or yung visible po ba yung mga proyekto na yun, Kong, ngayon? Yes, may listing naman nakalagay yung amount, no? Nakasulat naman doon sa itemized GAA. Ang problema lang, ang number one question is kung kasama ba ito sa original development plan. Sa Philippine Development Plan, programa ba ito ng DPWH? Ito ba ay nakasama doon sa kanilang master plan? Kung kalsada, hindi ba ito magkakakos ng traffic? Makakatulong ba ito sa traffic? Also kung sa flood control, makakatulong ba ito sa flood control? Hindi ba ito magkakabara? Kasi yung ginawa nila doon sa pareho, sa kalsada at saka sa flood control, yung malalaking project, nilipat sa tinanggal, nilipat doon sa ad program, yung pinasok, yung mga maliliit na, nakachap-chap na. So, I'm very sure hindi kasama yun sa development plan kasi hindi yun dumaan sa RDC. Insertion na lang bigla. Pinasok nila dito sa BICAM level. Ang problema kasi sa BICAM level, closed door yan at diretsyo na yun, approval. As compared kung dumaan yun sa debate, doon sa committee, dumaan sa debate sa plenary, dadaan pa yun sa House committee debate, dadaan pa yun sa House plenary debate, dadaan pa yun sa Senate committee debate at saka Senate plenary debate. Yung supposedly exception yung yung bicameral kasi theoretically yung pag-usapan lang sa bicameral conference committee, yun lang yung merong tinatawag na disagreeing provisions, yung hindi pareho. Sana pag if it's not included, if there's no disagreeing provision, kung pareho sila ng amount, dapat hindi na yun pag-usapan sa BICAM kasi pareho eh. Ang ginagawa, kahit pareho, binabago pa. So, it becomes a new chamber. So, I hope that with that, sana mai-ruling ng Supreme Court yun kasi as alleged, it could be an abuse of discretion. Kung marami sa ating mga kababayan ang dismayado sa 20th Congress dahil nga sa nangyayaring korupsyon, kayo po na nasa Kongreso po ngayon, kung maaari po ba natin mabigyan ng overview ang ating mga kababayan kung gaano kalawak or masasabi nating ilang porsyento sa Kongreso yung masasabi nating nakinabang dito nga sa paglilipat nga ng pondo or anomalya, Kong? Totoo lang, marami kaming diskontento, lalo na yung mga congressman na nag-iisip para sa bayan. Kasi unang-una, bakit tayo hinalal, bakit tayo na-elect to bring the voices of people? At kung ano yung plano ng bayan, yun dapat ang susundin. Ang nangyari kasi, they were on their own. Puro kanya-kanyang sarili. In fact, very highly political itong nangyayari ngayon. Yung mga hindi kasama sa administrasyon, hindi sumusuporta sa majority. This is the second or third year kami. Ako, taga Davao, zero kami doon. Wala kaming natatanggap na budget. Pareho sa hard at saka soft infra at saka yung mga assistance, no? Well, purpose is politicking talaga. Kita nyo naman yung lumalabas ang daming pundo, bumabaha last year para sa 2025 election. Ang daming ayuda, ang daming akap, ang daming tupad, ang daming infrastruktura. Pero ngayon na may crisis, na kailangan mo mag-release ng marami, tipid na tipid. So, baliktad eh. O, mas priority ba yung election? Mas priority ba ang politika kaysa crisis? Crisis is very, very important. That's why may iba lang tayo ng topic na dapat yung krisis ang unahin, huwag naman yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. Yun eh. Kung nabanggit mo yung ayuda, may pera pa ba yung ating bansa considering na yun nga last year umuulan ng ayuda, ngayon na may krisis, walang